Umani ng samot-saring komento mula sa netizens ang ramp na ginawa ng MMDA. At libo-libo na naman ang apektado at nagtiis sa maladesyertong init sa naiyan itong isang araw lamang matapos magkaaberya ang cooling system ng airport. Yan ang pupuntahan ni Professor Antonio Contreras sa kanyang punto de vista, Professor. Maraming salamat, Dayan, at magandang umaga sa inyong lahat dyan sa studio. Kahapon napag-usapan natin yung survey na kung saan ang Manila, ang Pilipinas, sa isa sa mga riskiest city sa mga turista. At napatunayan na naman natin ito sa infrastructure. Kasi kasama sa score yung infrastructure risk. Yung risk, yung panganib sa kalusugan mo. At makita natin ito sa airport na nagkaroon na naman na aberya ang cooling system, nagkaroon ng, well, announced naman, expected naman yung brownout, pero mapa-scheduled man yan o hindi, yung kawalan ng kakayahan na mapanatili ang kuryente sa airport. Hindi lamang ito yung panahon na nangyari yan, maraming beses na, sa Terminal 3, dati ngayon sa Terminal 2. So yan yung talagang hindi na tayo magtataka kung mababa ang score natin pagdating sa infrastructure security, kung bakit tayo nangunguna pagdating sa risk sa bagay na yan. Ngayon, ang isa pang dapat natin pag-usapan, yung risk din sa ating welfare at yung lalo na kapag ikaw ay isang taong may kapansanan. Nakita ito dito sa rampa na itinayo ng MMDA naman dito sa EDSA busway sa may PhilAm, na kung saan yung rampa, talagang kitang-kita mo na una ko makita. Yan dyan, nakikita nyo sa screen. Parang sabi ko, parang hirap naman yatang umakyat dito pag naka-wheelchair ka. At pag naman bababa ka dito, ni wala kang mahawakan. Alam mo, mahilig kasi tayo sa pwede na. Ang sabi ng MMDA, iyan daw ang best na pwede nilang gawin. Nakita nila na parang yan na, that's the best that they can do. At okay naman daw sa iba. At ang gagawin na lamang daw nila ay ngayon ay magtatalaga sila ng tao na assist sa mga naka-wheelchair. Ayan na naman tayo, pwede na. Eh, hindi yan pwede sa PWD. Ang pwede na. Importanteng tingnan natin ang yung kalusugan, yung kaligtasan ng mga mamayan. Hindi lamang ng turista kapon, sinabi ko yan, kundi ng mamamayan. At hindi natin masisiguro yan kung ang airport natin maya't maya nawawala ng kuryente at umiinit. At kung meron tayong mga rampa na dinisign nga natin para pwedeng gamitin ng PWD, ay mapanganib naman para sa kanila. Marami tayong perang ginagastos para sa mga brainstorming, mga workshop, pagpaplano, nagbabayad pa tayo ng mga consultants para dito. Nasasayang lamang kung ganito ang kinalalabasan ng ating mga infrastruktura. Sa Lunes, magkakaroon na uli na SONA ang Pangulo. At doon makikita natin ang mga programa niya. Ngunit yung mga programa yan, hindi yan matutupad kapag mismong nakikita natin sa mga nitong mga bagay na nakaka-apekto sa araw-araw na buhay ng mga nagta-travel, ng mga manlalakbay, maging ito man ay sa airport o maging ito man ay sa mga busways, kung hindi walang kaligtasan, walang kasiguruhan na yung welfare ng tao ay mapapangalagaan. So ayusin natin. Sabi ko nga, hindi po pwede yung pwede na. Hindi po pwede yan. Yan lamang ang aking punto de vista ngayong araw na ito. Balik sa inyo dyan sa studio, Dayan, and have a nice weekend sa lahat. Maraming salamat, Professor Contreras.